Ang nakaraan, sa isang madilim at malawak na silid, isang lalaki ang nakaupo sa isang trono, tila may inaabangan. Tahimik ang paligid, ngunit may namumuunang balak sa kanyang isipan. Biglang isang kalapati ang dumapo sa kanyang harapan, may dala itong liham. Mabilis niyang kinuha ito at binasa, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng seryosong pag-iisip. Nakasaad sa liham, bahagyang muling pagkuha ng kagubatan ng mga halimaw. Pagsisimula ng digmaan sa teritoryo laban sa pamilya Diggle. Ganap na paglipol sa Per Diem. Ang sambahayan Ducal ay makikialam na. Sa malamig at nakakatakot na tinig, inihayag niya ang pagwawasak sa Per Diem. Isang kaguluhan ang agad na sumiklab. May isang plano silang nais isakatuparan, gagamitin nila ang pagkawala at ang pinaniniwalaang pagkamatay ng tagapagmana ng pamilya Diggle. Si Victor ang magsisimula nito. Saad ng lalaki, puno ng determinasyon. Ang dahilan ng pakikialam ng sambahayan Ducal. Ang rason ng kanilang pagkilos ay walang iba kundi ang gubat ng mga halimaw. Isang lalaki ang lumantad mula sa trono, si Harold Desmond, isang Condi. Ang kanyang tindig ay matikas at nangingibabaw ang kanyang awtoridad. Isang tingin pa lang sa kanya, ramdam na ang matinding panganib. Samantala, sa kaharian ni Amelia, sa buong Kastilyo, umaalingaw-ngaw ang kanyang galit at puot. Hindi siya makapaniwala na nagulangan siya ng ating bida. Ngunit sa halip na magpatalo sa emosyon, agad niyang winalis ang kanyang panghihinayang. Determinado siyang bumawi, mabilis niyang pinagplanuhan ang isang pagtambang sa mga runestones na nakuha ni Ghislaine. Ayon sa kanyang impormasyon, dadalhin ito sa tore ng pagsulong. Alam niyang tuso ang ating bida, at tiyak na nais nitong ipagbili ang mga bato sa pinakamataas na halaga. Ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon. Samantala, kinaumagahan sa kastilyo ng Per Diem. Tahimik ang buong silid kung saan nakahiga ang ating bida. Wala pa rin siyang malay, at ang kanyang buong katawan ay balot ng mga bendahe. Sa kabila ng kanyang kalagayan, mahimbing siyang natutulog. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na pahinga, isang bangungot ang muling bumalot sa kanyang isipan, ang laban niya sa Blood Python. Sa kanyang panaginip, pilit siyang lumalaban para mabuhay, habang napapalibutan ng nakal-alasong usok at lunti ang kamandag ng halimaw. Ramdam niya ang matinding pangamba, ngunit higit na nanag ang kanyang hanggaring mabuhay, hindi para sa sarili, kundi upang mailigtas ang kanilang kastilyo. Sa gitna ng laban, isang matapang na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Sa halip na matakot, ginamit niya ang mismong kamandag ng halimaw upang palakasin ang kanyang mana. Agad na damaloy ang kapangyarihan sa kanyang mga ugat, at ang tatlong core sa loob ng kanyang katawan ay nagliwanag sa matinding pulang sinag. Sa isang sandali, gamit ang natipong lakas, buong puwersa niyang itinarak ang espada. Biglang nagising ang ating bida, tulala siyang napatingin sa kisame, pilit inaalala ang nangyari. Paglingon niya sa gilid, nakita niya ang kanyang kapatid na matiyagang nagbantay sa kanya. Walang sabi-sabing niyakap siya nito ng mahigpit, ramdam ang labis na pag-aalala. Ngunit ilang saglit lang, agad din itong umurong, tila naiilang sa kanilang biglaang paglalapit. Dahan-daang bumangon si Ghislaine, tinanggal ang mga benda sa kanyang katawan. Ngunit sa kanyang paggalaw, isang matinding bagzo ng mana ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Napakurap siya, dama ang kakaibang pagbabago sa kanyang enerhiya, ibang-iba ito sa dati. Napabalikwas siya nang maalala ang isang mahalagang bagay, kailangan niyang ibenta agad ang mga runestone. Mabilis siyang naghanda, nagbihis, at nagayos upang makaalis kaagad. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang mahinang katok ang kanyang narinig. Pinapasok niya ito, at bumungad sa kanya ang kanyang ama, ang kanyang kapatid na si Elena, at ang kanyang eabab na si Belinda. Kitang-kita sa mukha ng kanyang ama ang pag-aalala, lalo na kay Belinda, na agad lumapit at buong pagmamahal na hinaplos ang kanyang mukha. Hindi pa man siya nakakapagsalita, lumapit ang kanyang ama at tumitig sa kanya ng seryoso. May isang bagay akong nais hilingin sa iyo, wika nito, mabigat ang tinig. Ramdam ni Ghislaine ang panlalamig. Mabilis siyang pinagpawisan at maingat na nagtanong, ano po ang inyong kahilingan, ama? Ang pagpapatuloy. Sa loob lamang ng ilang saglit, makikita si Walter na nauuna sa paglalakad, tahimik ngunit puno ng awtoridad, habang sinusundan siya ni Ghislaine patungo sa loob ng lugar ng pagsasanay.
Mahigpit ang hawak niya sa espada, ngunit ang tunay niyang atensyon ay nasa kanyang ama. Hindi mo ari ng ating bida ang iniisip nito. Ako at ang aking ama, magkasama sa loob ng lugar ng pagsasanay. Hindi pa rin makapaniwala si Ghislaine. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng sandali na sila lamang dalawa. Isang bihirang pagkakataon na hindi niya nais pakawalan. Ito ang sandali kung saan maaari niyang maramdaman ang presensya ng kanyang ama, hindi bilang isang mandirigma, hindi bilang isang leader, kundi bilang isang magulang na nasa tabi niya. At sa tahimik na hangin ng lugar ng pagsasanay, isang bagay ang kanyang naunawaan. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagsasanay. Ito ay isang sagradong saglit na nais niyang pahalagahan. Habang pinagmamasdan ni Ghislaine ang kanyang ama, napansin niyang nakatingin ito sa isang malayong lugar, tulalang waring may malalim na iniisip, at bahagyang naniningkit ang mga mata. Napataas ang kanyang kilay, habang tahimik na bumubulong sa sarili. Sa nakaraan kong buhay, palagi akong umiiwas sa kanya, takot na takot akong pag-alitan niya. Hindi ko man lang naisip kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Binasag ni Walter ang katahimikan sa pagitan nila. Sa mahinahong tinig, humingi siya ng paumanhin sa ating bida dahil sa biglaang pagpapatawag matapos niyang magising. Ngumiti si Ghislaine at tumugon ng walang bahid ng sama ng loob, "Walang problema, ama. Nakatulog naman ako ng 2 oras, at pakiramdam ko'y mas magaan at mas maaliwalas na ngayon." Biglang sumagi sa isipan ni Ghislaine ang kahilingan ng kanyang ama, at sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi niya napigilan ang sarili na magtanong. May bahagyang kaba sa kanyang tinig habang diretsahang inusisa ito, nais niyang marinig mismo mula sa kanyang ama kung ano ang kanyang nais. Dahan-daang lumingon ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay tumitig kay Ghislaine ng may lalim at seryosong ekspresyon, tila may nais iparating ngunit hindi kayang bigkasan. Isang sandali silang nagkatitigan, at sa saglit na iyon, naramdaman ni Ghislaine ang bigat ng damdaming bumabalot sa kanyang ama. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mabasa, umiwas ito ng tingin, animoy iniiwasan ang isang katotohanang mahirap sabihin. Bumaling ito sa malayo, waring hinahanap ang tamang mga salita sa kawalan, sa kamalalim na nagbugtong hininga. Hindi mapanatag ang ating bida sa kinikilos ng kanyang ama. Matalim ang titig nito, worry may itinatagong lihim. Sa kanyang isipan, bumulong ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang mga salitang minsang sinabi sa akin ng aking ina, ito ba ang kanyang ibig sabihin? Sa ganita, kapwa sila nakatanaw ng kanyang ina sa komunidad habang unti-unting sumisikat ang araw sa likod ng mga bundok. Sa katahimikan ng umagang iyon, binitiwan ng kanyang ina ang mga salitang nagbigay ng pag-aalinlangan sa kanyang murang isipan. Ang iyong ama, hindi siya isang matapat na lalaki. Napalingon siya sa kanyang ina, gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Makikita niyang buhat-buhat ng kanyang ina si Elena habang mahimbing na natutulog. Muling nagsalita ito, mahina ngunit may lalim ang tinig. Sabi niya, dapat siyang maging matatag na haligi para sa mga tao ng kanyang nasasakupan. Palagi niyang inuuna ang iba bago ang kanyang sarili, kailanman ay hindi niya ipinapakita ang kanyang tunay na nararamdaman. Habang nakatitig ang ating bida, pilit niyang inuunawa ang mga salitang iyon. Sa murang edad niya, halos hindi niya maunawaan ang nais ipabatid ng kanyang ina. Dagdag pa nito, sabay mahinhin na tawa nito. Maliban na lang kung siya ay umaamin sa akin. Lalong naguluhan si Ghislaine sa kanyang mga narinig. Natahimik siya sa sinabi ng kanyang ina at nanatiling nakatingin lamang dito. Hindi niya lang alam kung paano ipahayag ang kanyang sarili, bulong niya sa kanyang isipan. Bigla siyang bumalik sa kanyang ulirat nang marinig ang tinig ng kanyang ama. Matalim ang tingin nito sa kanya nakahanda habang nakataas na ang sandata. Pulutin mo ang iyong espada, inihayag nito. Malamig at matigas ang tinig. Napatingin siya ng seryoso sa kanyang ama, matalim ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito magiging isang simpleng pagsasanay, ito ay isang mabigat na pagsubok. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Agad namang itinaas ng ating bida ang kanyang espada, mahigpit ang pagkakahawak dito habang sumagot ito ng may pagsang-ayon sa kanyang ama. Kapwa sila nakatayo sa gitna ng lugar ng pagsasanay, kapwa handa sa nalalapit na sagupaan. Tahimik ang paligid, animoy nag-aabang kung sino ang unang kikilos, sino ang unang susugod sa laban.
Biglang isang mabilis na pagkilos ang ginawa ng kanyang ama, isang direktang atake ang pinakawalan, isang bagzo ng hangin ang tumungo kay Ghislaine. Gayunpaman, madali lang itong nasangga ng ating bida. Isang malakas na tunog ng kanilang mga espada ang umalangaw sa loob ng silid. Sa pag-abante ni Ghislaine, inihakbang niya ang kanyang kanang paa upang suportahan ang puwersa ng malakas na atakeng mula kay Walter. Pagkatapos ng ataking iyon, inikot ni Walter ang kanyang espada mula sa harapan patungo sa likuran upang bumwelo. Kasabay nito, umabant siya gamit ang kanyang kanang paa at isa na namang napakalakas na atake ang kanyang pinakawalan. Hindi nagpasindek ang ating bida. Buong lakas niyang hinawakan ang kanyang espada at isinangga ito upang protektahan ang kanyang ulo. Halos mayanig siya sa atake ng kanyang ama. Makikita sa isang banda na nagsimula na ring kumilos ang ating bida. Ang kanilang mga espada ay nagtatama, tila mga latigong humahampas sa isa't isa at nag-iiwan ng bakas ng liwanag. Sa pag-atake ng ating bida sa kanyang ama, madali lang itong nasangga. Ngunit agad itong sinagot ni Walter ng isang mabagsik na atake, tila isang ahas na mabilis na sumalakay mula sa gitna. Ang kanilang kilos ay napakabilis, isang labang halos patas, kung saan walang gustong magpatalo. Ang kanilang mga galaw ay mistulang isang obra maestra, perpekto at kamangha-mangha. Isang malakas na paghampas ng espada mula sa kanyang ama ang pinakawalan. Agad na kumilos si Ghislaine pakaliwa at itinaas muli ang kanyang espada mula sa kanan. Bumuo ito ng isang matinding pagtama na nagpakislap sa kanilang mga espada. Biglang napahinto ang dalawa at bahagyang naglayo, kapwa nagtatasa ng tingin, worry sinusukat ang isa't isa sa gitna ng matinding laban. Ramdam sa hangin ang tensyon habang pareho silang humihingal, ngunit walang sino man ang nagpapakita ng kahinaan. Habang matamang nakatitig sa kanyang ama, sa loob-loob ni Ghislaine at mariin sinambit sa sarili na, mabigat ang mga ataking iyon. Sa kanyang isipan, bumigkas siya ng isang pagninilay, ito ang tunay na kakayahan ng aking ama sa espada. Makikitang muling naghahanda si Walter sa kanyang pag-atake, walang pag-aalinlangan at walang pag-aatubili. Ipinapamalas niya ang kanyang tunay na kakayahan, hindi alintana na ang nasa kanyang harapan ay ang sariling anak. At muling nagpatuloy si Walter. Sumugod ang kanyang ama, tila isang kidlat na nagpapakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Puro linya ng liwanag mula sa espada ang masisilayan, at bawat galaw nito ay walang iniwang butas. Walang habas nitong iwinawasiwas ang espada. Sa kabila ng matinding bilis, nagawa ng ating bida na salagin ang mga atake, pilit na hinaharap ang nakapangangilabot na puwersa ng kanyang ama. Habang sinasalag ng ating bida ang matinding pag-atake, pumasok sa isipan niya ang isang katotohanan. Isang espada na sapat ang lakas upang supilan ang malulupit na hilagang barbaro. Ngunit kasabay nito, isang mapanatag na diwa ang bumalot sa kanya. Ngunit banayad upang maprotektahan ang lahat ng mahalaga. Wala pa ring bakas ng emosyon sa mukha ng kanyang ama, tila hindi siya napapagod. Bawat pag-angat ng kanyang espada at bawat pag-atake ay tumpak at napakalakas, hindi man lang nagbibigay ng kaunting puwang kay Ghislaine. Maya-maya, nagpakawala si Walter ng isang matinding pagwasiwas, bumwelo mula sa itaas, nagbabanta ng isa pang mabagsik na dagok. Isang napakalakas na pagtama ang kumisti sa espada ng ating bida, dumulas pababa hanggang sa hawakan niya ito. Napakabigat ng atakeng iyon, dahilan upang bahagya siyang umatras. Gayunpaman, hindi siya nag-alinlangan, agad siyang nakaisip ng paraan. Sa isang matalinong galaw, itinabig niya ang espada ng kanyang ama at ibinaba ito, isang hindi inaasahang hakbang para kay Walter. Sa mabilis na kilos, inikot ng ating bida ang kanyang espada mula sa likod at mabilis na umatake ng pasulong. Kahit na nagulat si Walter, agad siyang naghanda. Isa itong atake patungo sa kanyang likuran. Ang paghiwa ni Ghislaine sa pag-target sa likuran ng kanyang ama ay hindi naging hadlang kay Walter, agad niya itong nasangga. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, kapwa walang nais magpatalo sa labanang ito. Bagaman isa lamang itong ensayo, ramdam ang tensyon na tila isang tunay na digmaan sa pagitan ng mag-ama, isang pagsubok ng kanilang kakayahan. Sabay na iniangat ng dalawa ang kanilang mga espada, matalim ang kanilang mga titig sa isa't isa. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata, ramdam ang bigat ng laban sa kanilang mga kamay.
At sa sandaling iyon, saglit silang napahinto, ang kanilang mga espada ay nakatutok sa isa't isa, animoy naghihintay ng susunod na hakbang. Isang malakas na bugzo ng hangin ang kumawala mula sa kanilang matitinding pag-atake. Kasunod nito, bumalot ang isang malalim na katahimikan sa paligid. Makikita ang ating bida, si Ghislaine, na may seryoso at matalim na tingin habang nakatutok ang kanyang espada kay Walter. Samantala, ang espada naman ni Walter ay naharang ng balikat ni Ghislaine, isang hindi inaasahang galaw. Nagulat si Walter sa ginawa ng ating bida. Makikita ang dulo ng espada na nakatutok sa kanyang leeg, dahilan upang siya'y mapawisan habang tahimik na nakatitig dito. Dito na nagtapos ang kanilang laban. Nagbuntong hininga si Walter bago iwinasiwas ang kanyang espada upang ayusin ito. Saglit siyang pumikit at saka nagsalita, "Malaki ang iyong ipinagbago." Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa ating bida. Napangiti si Ghislaine ng bahagya at magalang na tumugon sa kanyang ama bilang pasasalamat. Ngunit nagulat siya nang muling magsalita si Walter. Isang seryosong tingin ang ipinukol niya rito, naghahanda sa sasabihin ng kanyang ama. Habang hawak ang kanyang baba, waring iniisip at sinusuri ni Walter ang kanilang laban, saka siya nagsalita, "Kapag nagsasalpukan ng ating mga espada, paano kung bawasan mo ng kaunti ang puwersa mo? Mukhang taglay mo ang lakas at liksi na sapat upang pabagsakin ang malalaking halimaw sa kagubatan." Napayuko ang ating bida, bahagyang kunot-noo, saka hinaplos ang kanyang baba. Sa kanyang isipan, naglaro ang isang kaisipan. Kung ganoon, kapag nakikipaglaban, kadalasan ay nararamdaman ko kung paano kikilos ang aking kalaban. Biglang may pumasok sa isipan ni Ghislaine at nagulat ito nang maalala niya, ngayon ko lang napagtanto. Hindi ba ito ang unang pagkakataon na may nagturo sa akin ng formal? Naalala niya ang paghawak niya sa espada at sinabi sa sarili, ang aking pagiging eskrimedor ay ganap na nabuo mula sa tunay na laban at karanasan, masasabi mong ito ay likas. Dahil hindi ako kailanman natuto sa pamamagitan ng wastong pagsasanay, maaaring may mga bagay akong hindi namamalayang nalampasan. Muling nanariwas sa kanya ang laban nila ng kanyang ama, ang bawat paghampas at galaw nito. Naisip niya, ipinapakita at itinuturo sa akin ng aking ama ang mismong mga bagay na iyon. Palagi kong inakala na maaari lamang akong umasa sa aking sarili at magdusa ng mag-isa. Napapikit ang ating bida habang napagtanto niya, ang pagtanggap ng paggabay ay hindi naman pala masamang bagay. Muling nagpasalamat si Ghislaine sa kanyang ama sa mga aral na itinuro nito sa kanya, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Binatuhan siya ng seryosong tingin ng kanyang ama, at may mabigat na ekspresyon sa mukha nito. Wika ng kanyang ama, "Sa totoo lang, balak kitang pag-alitan." Nagulat si Ghislaine sa sinabi ng kanyang ama. Agad niyang tinanong, "Ano iyon?" Napapikit si Walter at nagbuntong hininga. Kahit gaano pa karami ang nagawa mong mabuti, ang paglabag sa mga patakaran ay paglabag pa rin sa mga patakaran. Kung lahat ay magsisimulang baliwalain ang mga patakaran dahil lamang sa kanilang kontribusyon, mauuwi lang ito sa mas malaking kaguluhan. Tahimik na nakatingin lamang si Ghislaine at nag-aabang sa susunod na sasabihin ng kanyang ama. Tumalikod si Walter at wika, "Pero nagbago ka na." Namilog ang mata ni Ghislaine sa mga salitang iyon. Natulala siya habang tinitignan ang likod ng kanyang ama. Dagdag na wika pa nito, "Hindi tulad ng mga nagdulot ng gulo para lang makakuha ng pagkilala, nararamdaman kong may tinitingnan kang mas higit pa roon." Sa seryosong tono, bago ito umalis, inihayag ni Walter ng buong puso, "Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Isipin mo ang per diem at ang mga nasa paligid mo, at tuparin ang iyong mga tungkulin bilang isang tagapagmana." Ang ating bida ay napako sa kanyang kinatatayuan, matalim na nakatingin habang pinagmamasdan ang kanyang ama na papaalis. Alam niya ang bigat ng tungkuling ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Habang nakamasid si Ghislaine sa kanyang ama na papalabas, napaisip siya tungkol sa responsibilidad. Tumingin siya sa gilid at sinabi, "Tama iyon." Bago umalis ang kanyang ama, agad niyang naalala at tinanong ito, "Ngayon na naisip ko, nabanggit mong may hinihiling ka sa akin. Hindi mo pa rin sinasabi kung ano iyon." Napahinto si Walter, at isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Nagbuntong hininga siya, tila nag-aalangan, bago marahang tumingin kay Ghislaine. Sa isang malumanay na tinig, sinabi niya, "Well,
Lumingon siya ng mabagal at seryosong tanong, meron ka bang pera? Nagbago ang tagpo. Sa kampamento ng mga halimaw sa gubat, makikita ang ating bida na matatag na naglalakad patungo sa kanyang mga mercenaryo. Biglang tumahimik ang lahat sa kanyang pagdating, tila handa ang bawat isa. Ang mga runestones at mga katawan ng halimaw ay nakahanda na. Ang mga mercenaryo ay walang emosyon, ngunit same time na pinagmamasdan ng ating bida habang siya'y papalapit. Ang pagdating ng ating bida ay nagbigay sa kanila ng isang matinding presensya. Ang lahat ng mercenary, kahit sino pa man sila, ay tumayo ng tuwid na parang mga sundalo. Nakaangat ang mga baba nila at nakatayo ng matuwid. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida. Masisilayan ang liwanag ng mukha nito at ang ngiti na ibinubukas ang puso ng lahat. Tinanong niya, maayos ba ang kalagayan ng lahat? Isang nakakapangilabot at lakas na tumugon ang mga ito ng sabay-sabay, isang pagsang-ayon na, opo maayos lang kami aming amo. Makikita si Belinda sa likod ng ating bida. Lumapit ang ating bida sa dalawa sa kanyang elite na grupo. Sina Kaor at Jillian. Humingi siya ng pasensya sa pagpapaante sa kanila, ngunit ngiti lang ang ibinungad ng dalawa. Nagulat si Kaor sa pagbabago ng ating bida. Sinabi nito, wow, mas mukhang malusog ka pa ngayon. Habang si Jillian ay patuloy na nag-aalala tungkol sa kalagayan ng ating bida. Tinanong niya ito, maayos na ba ang katawan mo? Hindi agad tumugon ang ating bida. Bagkus, tinanong niya si Jillian ng diretsyo, may pag-aalala sa mukha, tungkol sa kalagayan ng anak nitong si Rachel. Ikinagulat ni Jillian ang tanong na iyon, hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pag-uusap mula sa ating bida. Napatahimik si Jillian saglit, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa malayo habang siya'y nagbuntong hininga. Isinaad niya, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit siyang naglalakad. Agad siyang yumuko sa harap ng ating bida at nagpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya at sa kanyang anak. Nakatingin si ating bida ng team at sumagot, naiintindihan ko. Sumeryoso ang ating bida at nagsimulang magtakda ng isang mahahalagang sandali. Habang tinatawag ang bawat isa, napansin ng lahat ang bigat ng kanyang salita. Nag-aabang sila, sabik at nag-aalala, sa sasabihin ng ating bida. Tumingin siya ng may matalim na ekspresyon sa mga mata at diretsyo niyang tinapat ang mga ito at sinabi, ang ating kaharian ay nasa matinding panganib. Ang tatlo ay nagulantang, hindi makapaniwala, tila hindi nila inaasahan na marinig iyon. Isang pagpupulong ang ginawa ng ating bida sa kanyang elite na grupo sa loob ng tent. Ipinakita niya ang plano at ipinaliwanag sa kanila ang lahat, lalo na tungkol sa pag-atake sa kanyang kapatid, at ano ang naging bunga nito. Lahat ay seryosong nakinig sa ating bida, walang pinalagpas na sandali. Ipinahayag ni Ghislaine kung paanong pinagtangka ang kunin at patayin si Elena para magdulot ng gera. At paano niya natuklasan ang mga akusasyon hinggil sa pagkamatay ng prinsipe ng Diggle. Ibinunyag niya kung paano ginamit ang bangkay nito at inilagay sa kaharian ng Perdiem. Lahat ay kanyang ibinunyag, pati na ang mga paglabas at pag-iral ng mga tao na gustong targetan ang Perdiem. Sa seryoso ngunit kalmadong boses, sinabi ng ating bida, may mga taong nagmamasid sa atin. Malamang, matagal na silang kumikilos sa loob ng mansyon. Dagdag pa ng ating bida, wala tayong sapat na oras o mga mapagkukunan para maghanda para sa isang pag-atake. Napasanggal si Belinda, tila iritado sa mga sitwasyon. Napapikit ito at sinabi, ngayon naiintindihan ko na kung bakit nagmamadali ka, batang Panginoon. Akala ko makakapagpahinga na tayo ng kaunti ngayong nakuha na natin ang runestone. Tumanggo-tango naman si Kaor habang naiisip, tila alam niya na ang kalagayan. Sa mata ng ating bida, napangisi ito at aniya, pagkatapos ng kagubatan ng mga halimaw, digmaan naman ang kasunod. Ang mansyong ito ay hindi talaga nauubusan ng aksyon. Tumingin si Jillian ng diretsyo at nagsalita, sambit nito, kung totoo ang sinasabi mo, ang Perdiem ang perpektong target ngayon. Isang mahina at dukhang mansyon na biglang nakatuklas ng isang mataas na halaga ng ugat ng runestone. Tumugon ang ating bida at sumang-ayon kay Jillian, sinabi nito, tama. Hindi nila tayo basta-basta iiwanan. Agad naman natarante si Belinda, nag-aalala sa kalagayan ng kanilang kaharian, at sinabi, dapat sinabi mo ito sa amin ng mas maaga.
Magmadali tayo at ipaalam ito sa mga tagapaglingkod at sa Panginoon. Malumanay lang na sumagot si Ghislaine, sinabi nito, hindi pa sa ngayon. Naalala ng ating bida ang mga hangal na sumubok na kumuha sa kanyang kapatid. Aniya, kahit ang mga kabalyero ni Elena ay nagtraidor sa kanya, kaya posibleng may mga especially iya rin sa mga tagapaglingkod. Sa ngayon, hindi natin alam kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Kaya mas mabuting panatilihin na lang natin ito sa ating mga sarili. Nauutol naman si Belinda at hindi na naituloy ang sasabihin. Napapikit naman ang ating bida at nag-isip ng malalim. Nagpaliwanag ang ating bida Anya, dahil sa pagkakaligtas ni Elena, nag-ulo ang kanilang plano, at nakakuha tayo ng kaunting oras. Pero ngayong natuklasan na ang runestone, wala na silang dahilan para maghintay pa ng mas matagal. Dagdag na sambit pa ng ating bida, may seryosong at kalmadong tono, magiging isang mahirap na labanan ito. Ngunit walang kabang nararamdaman. Tumahimik ang lahat, tila may mga seryosong nag-iisip. Alintana ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit binasag ni Kaor ang katahimikan at nagwika ng walang pag-aatubili, sige, ibigay mo lang ang utos. Napatingin naman ang ating bida, nabigla sa sambit ni Kaor. Dagdag pa ni Kaur, sa totoo lang, masaya akong nandito sa tabi mo. May maliwalas na ngiti at pagpapahayag ng pagtitiwala, habang nakataas ang kamay nito. Ganon din si Jillian, ipinahayag naman nito, ibinigay na namin ang aming mga buhay sa iyo, Arsobispo Duco. Susundan ka namin hanggang sa dulo. Isang pahayag din ng pagtitiwala. Agad namang tumayo si Belinda, pasigan nitong sinabi, tama. Sino pa ba kundi ako ang magpoprotekta sa iyo, young master? Isang madiin ngunit makahulugang pahayag bilang kanyang tagapagsilbi. Napangiti ang ating bida, isang ngiti na hindi niya inakala mula sa bawat isa. Nang mga pahayag nila ay puno ng pagtitiwala at dedikasyon, isang bagay na hindi niya inaasahan ngunit lubos na nagpapalakas sa kanyang loob. Ginuganito ng ating bida ang mga taong nagkukumbli at sinusubukang pabagsakin sila. Sambit nito, ang pinakamalaking kalaban ng per diem ay ang Duke ng Delphine. At ang mga sumusunod sa kanyang mga utos ay sina Count Desmond at Amelia. May paninindigan at kumpiyansa niyang sinabi, hindi ko hahayaan na mangyari ang gusto niyo. Tumingin siya sa lahat agad niyang iminungkahi sa lahat, simula ngayon, tatanggo tayo sa tore ng pulang apoy. Napapikit si Kaur habang unti-unting nirelax ang sarili, isang malalim na hininga ang inilabas. Masaya niyang sinabi, sa wakas, ibebenta na natin ang mga batong iyon. Sa wakas, kikita na rin tayo ng pera. Samantala, nag-alinlangan si Belinda at tila nag-aalala tungkol sa kanilang kikitain. Pero ang Tower of Red Flame. Mas malapit ang Crimson Tower, at mas mataas ang ibabayad nila, hindi ba? Sa mabilis na pag-iisip ni Ghislaine, agad niyang naunawaan ang sitwasyon at tahimik na sinabi, dahil mas kaunti ang magiging hindi kinakailangang alitan kung sa Tower of Red Flame tayo pupunta. Mas mainam na doon tayo magtutok, upang makaiwas sa mga hindi inaasahang alitan. Nagtanong si Jillian, anong alitan? Ngunit hindi na siya naghintay ng sagot, at mabilis na naunawaan ang sitwasyon. Naiintindihan ko, wika niya, kapag nagdadala ng mga mahalagang kalakal, tiyak na may mga di inaasahang bisita na darating. Lalo na kung runestone ang pinag-uusapan. Makatuwiran lamang na maghanda ng mas maaga kaysa sa kalaban. Si Belinda ay naalala ang pang-ambush na nangyari sa kanila kamakailan lang, tila balisa pa rin sa kanilang kakaharaping sitwasyon. Team na naiisip ang ating bida, alam niya ito lahat at napagplanuhan. Mula nang maging kilalang pitong bilog dakilang salamangkero si Delmoth ng Tore ng Pulang Dugo, nagsimula ng hamina ang Tore ng Pulang Apoy. Simula noon, mas kumikita na ang pagbebenta ng runestone sa nangungunang Crimson Tower sa Hilaga. Ginagawa ng Tower of Red Flame ang lahat ng makakaya nito, ngunit hindi magiging madali ang pagbabalik sa dating kaluwalhatian nito. At gayunpaman, ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa Tore ng Pulang Apoy. Ito ay dahil sa kanya. Sumagi sa isipan ng ating bida ang isang taong inaasahan niyang makikita sa lugar na iyon. Nagbago ang tagpo. Sa Tore ng Pulang Apoy, isang matayog na estruktura na nakatayo sa sentro ng isang lungsod, ang babae ay nakasalampak sa lupa, napapalibutan ng samot-saring mga libro. Tila nanginginig siya habang tahimik ang paligid.
Isang babae na may maamong mukha at lilang mga mata ang nakayuko, hawak ang isang tungkod ng mahika. Ang kanyang mata'y naglalaman ng lihim. Habang ang katahimikan ng lugar ay nagmumukhang mas mabigat, nagtanong siya, parang may kausap. Verong Lonato, wika niya, ang iyong nakausap na ilaw. Kailan kaya ito darating sa wakas? Isang pahayag ng pag-asang mangyayari. Hanggang dito na muna, mga kazens, ang ating kwento tungkol sa ating bida, si Ghislaine. Sana'y nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like, at i-share ang ating video. Bago tayo magtapos, nais ko lang batiin ang ating community spotlight for this week. Noel Ordinario, Audrey Valence, Annalyn Kate Gregorio, Masaka Cruz, at Nina Rosario. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Lubos din kaming nagpapasalamat sa ating mga subscriber at tumatangkilik sa ating mga video.